old na siya. No? 6 years old. Toddler na. Puti ka na? So, 6 lang. 59. Kasi po kami na nakita namin kayo lahat dito, mga kamag-anak ko, friends, ni mommy, churchmates na kasama niya sa kanyang journey. 60 years old is not just a number, it represents po the life that she had lived, sacrifices that she had made, yung faith niya, unconditional love na pinakita niya sa ating lahat. And we have seen firsthand kung paano po binuhos ni mommy yung buhay niya para sa pamilya namin at para po sa lahat ng kakilala niya. So tonight po, we want to celebrate her story, her laughter, the challenges that she had encountered, all the memories that she has, and the relationships that she has built along the way. And of course po, yung pagmamahal niya sa amin, sa mga anak niya, na humubog po sa amin bilang tao. so we have prepared a simple program to celebrate Mom today. Sana po maramdaman nyo kung gaano kayo ka-special and how we love you. I love you! Love you. So maraming salamat po ulit sa pagdalo. At this point, may we invite po Carlo to lead us in an opening prayer and bless her. Ako pa talaga magdadasal. Father Carlo. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for bringing us together tonight to celebrate the 60th birthday of our beloved Mother. Thank you for the many blessings in her life, for her help, her love, and the joy she shares with all of us. Lord, we ask you that you continue to bless her with good health, happiness, and peace. May she always feel the love and appreciation of her family and friends, not just tonight, but every day of her life. We also ask your blessing upon the food that has been prepared for us. May it nourish our bodies and give us strength as we celebrate this special occasion together. Thank you for the gift of family, friends, and all the blessings you have given us. We ask this in Jesus' name. Amen. Bless us, O Lord, and we thank you. Amen. Ano lang po, meron lang po kami short game habang pine-prepare po nila yung food para hindi po tayo ma-bore. Yes, so our first activity is called How Well Do You Know Her? We prepared a few questions about Mom Ida, her favorites, funny habits, and little words. Gusto namin makita on sino po talaga may kilala kay Mom. Simple lang naman po yung game. May mga questions lang po kami and then you can raise your hand if you know the answer. Baba, huwag magbabalya ha. Kilala kita. Anong premyo? Hindi pera. Yun na lang. So, question number 1, pinakamadali po sa lahat at I think very obvious po sa tonight. Ano po ang favorite color ni Mami? Bawal ka baba. Disqualified ka na. Tama ba yun? Of course! Hindi naman halap ka. Tama, purple ang dala ko. Walang laman. Kahit di mo makuha. Okay po, next question. Meron may na lang. Mag-share na lang kayo. Ano po yung hidden talent ni Mommy na nung pandemic lang niya nalaman na kaya pala niyang gawin? Ayan, si Reyna. Painting ba? Of course. Scanning. Pero bakit? Yung talent
Plan po niya yun, nalaman niya ng pandemic, so nung pandemic lang din niya ginawa. Tapos nawala na, wala na rin. Hindi, kaya ako ginawa yun kasi actually, kaya ako ginawa yun nung mag-birthday silang dalawa, November 8. Kasi gusto ko magbigyan sila ng regalo na unique, yung ako ang gumawa. So, na-realize, ay, marunong pala. Good! Okay, next question. Ito, proud na proud siya dito sa tanong na to. Okay. Ilan daw ang naging manliligaw niya? Walang nakakaalam yan. Sino Rizko? Alam mo. Sino Nanligaw o boyfriend? Nanligaw po. Total na nanligaw. Ano ko, 24. Kasama po yun. Para marami. 24. Higher daw po. Higher. Yes. Haba naman. Ayan, yun na si Heidi. Haba naman. 40 lower. Wala si Heidi. Higher. 27. Bakit Nanligaw. Kasama sa program. Nanligaw ah, hindi ko naging boyfriend. Nanligaw. Ilan? 35? 35? 27. 35 is correct! Siguro may ano to. Sinusulat ko yun eh. Sa loob ko. Oo. Mukhang hindi na bigyan ni Tita Esther. Ito ba ang maganda? Tanungin natin yung mga kapatid. Totoo po ba yung 35 o pananinitan ni Mami? Hindi ako naniniwala dyan. O Mami, pagtanggol mo yung sarili mo. Imagination mo lang daw yung 35 mo maniligaw. May notebook ako doon. Gusto mo pakita ko sa'yo. Ano, baka sa Islam book lang yun eh. Who is your class? Paborito ko si Daddy mo sabi. Maliban nga kay Mami. Tigasi si Daddy. Tigasaing, tigaluto. Ang pinagkawain nila ni Ate Peli si Kikoy. So, hindi ka kaya i-interviewin natin. Yung naligaw ko ba na yun kay Mami, naligaw din kayo? Oo. Si Bagajong, si Bagajong. Si Kiko ay Bagajong. Best friend lang naman daw, Tito Lea talaga. Hindi yung tigigib sa amin ng tubig. Si Kiko yung Bagajong. So, ang mag-benefit po kayo kasi niligiban kayo ito. Okay po, next question. Ano daw ang paboritong dessert ni Mami? Dessert. Dessert. Pera. Dessert? Dessert. Ang tanong, naalala mo ba kung ano yung sagot na binigay mo sa amin? Oo. Kasi tanongin mo sila. Naalala nila. Ako burger. Hindi daw po sa akin. Burger daw. Dessert. Ay, ay, ay. Kasi ba, Paborito na ako na dessert. dessert? Kakaibang dessert yun ah. Yes, let's flan daw, sabi ni Mami. Kasi ito yun eh. Uy, huwag kayo nabaga. Hindi ka kayo nga sumagot. Ay, ate. Si Tita Heidi. Hindi ka pala, binulong daw kayo. Okay, next question po. Alam naman natin lahat na napakaganda ng boses ni Mami. At manilig talaga siyang kumanta. So ano daw ang kanyang paboritong kanta? This is a very old song po. Dahil sa'yo, Espanyol. Espanyol? Mi amor. Hindi rin chiquitita. Ano ko yun sa buhay ko? Parang mantra ba yun? Alex? Bida ba yan? Baka daw po alam ko po. Right, dito eh. Soup. Mantra ba yun? Sige sabihin ko mantra. Ano ba yun? Mantra, sa buhay. Yun yung everyday na sinasabi ko to para ang buhay ay to keep moving. Alam niyo kita, ano yun? May ating dinner. Diba? It's an old Espanyol po. song. No sé, amigo. Yes, sir. Yeah!
Kaya sira-sira. Ever will be. Dahil dyan, sample. Whatever will be. Our future's the cars to see. Que sera. Pinakanta ko sa mga anak ko nung maririnig sila. Pilin, kinanta daw ni Mami sa'yo dahil dyan, sample din. Lagi kasi pilit ganyan. Kaya sila. Okay, next question po. Siyempre sa kwarto lang ako. Medyo basic po tayo ulit. Saan po graduate ng college si Mami? Sa PUP po. Yeah! Kasi ano, same school. Same school kami. Okay po, last question bago po tayo kumain. Sa dinami-dami ng nanligaw sa kanya, isa lang talaga yung mukhang gusto niya. May artista siyang gustong-gusto na naging stalker pa siya dati, hinahabol-habol niya yun. Sino pong artista yun? Sila na. Philip Salvador. Ay, hindi. Oo, hindi ka na yun. Sige, Si Martin. Hindi. Sumali pa po siya sa Ata mo lang. So, a little fun fact lang po, si Mami ay naging stalker ni Aga Mulak. Siya po ay nag-apply para dun sa Deaf and Youth program ni Aga Mulak para lang po makasama niya sa program si Aga. Ang kanya pong claim to fame ay nauhaw si Aga habang siya ay nagsasalita sa stage. Siya ay umakyat at nagbigay ng water! Fun fact lang din po. Lahat ng poster ni Aga Mulak sa bahay sinisira ko. Kasi merong picture ni Aga Mulat sa cabinet ko, malaki. Tapos every morning ko papasok sa office, pag gano'n ko sabi ko, good morning, sweet boyfriend. Tapos, kikis ko. Eh, bata siya, galit na galit. Tapos hanggang gawin na sisirain niya. Tapos pag nandun siya sa TV, si Aga Mulak, galit na galit siya. Hoy, may asawa na yung mari ko! Talaga mag-boyfriend kami. Tawa na tawa lang si Philip. Pinatawanan siya. Kasi papatayin niya yung susuntokin niya yung TV. May asawa na mami ko! Eh, gusto ko pa bang itanong sa kanila? Eh, gusto ko pang itanong sa kanila para malaman kung kailan ka talaga nila. Wala na. Parang kilala naman ang lahat. Sino nakakilala sa akin bilang... sino nakakilala sa akin bilang chismosa? Lahat. Wala ko sa bilis ko na sagot, wala nang isip-isip. Akala ko sa iba yung gagawin eh. So now's the time na hinihintay natin yung pagkain. We hope you're hungry because everything has been prepared, especially tonight. Si Mami po yung pumili ng pagkain. So we hope you like it. So, pwede na po tayong pumila dun sa likod for the food. According to height daw po. Oo. Yee! Kasama ka! Balik ka na, auntie! Kain na! Tararan, tan 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 tan. Request po siya na repeat para meron daw siyang makuha premyo. At dahil po dyan, may tatlong tanong ulit kami na kung gano'n ninyo kakilala si Mami. Ito para sa'yo ko ba? Pag hindi mo nasagot talaga. Bibigyan ng 5 seconds, ikaw lang muna pwedeng sumagot. Okay? Kabado na yan, no? So para po sa mga hindi nakakaalam, si Mami po ay hindi marunong mag-drive. Siya po ay nagsubok, nag-driving lessons noong 1990s. Pero meron po kasing nangyari hindi kaaya-aya. Nung time po na yon, sila ni Tita Eva ay nag-drive, practicing si Mami, at meron po silang nabangga. May nabangga po sila nagbibenta sa bangketa at isang bilao ang tinamaan. Ano ang laman ng bilao ang tinamaan ni Mami? Nahuli ka na naman! Ano yan? Rogan ka pa rin. Rogan na rin. Wala ah. Baka pwede daw po yung premyo na Tita Eva na. May
May 1,000 yan mo. Oh, joke lang. Okay, another round po. Kung meron po sa inyo hindi rin nakakaalam, maliban po sa pagiging maganda ni Mami, ay artistahin po talaga siya. Noong 1990s din po, siya ay nakuha sa isang parang TV show / commercial. So siya po ay lumalabas every 3 p.m. sa TV5 at meron po siyang ginagawa sa video na yon. Ano ang kanyang ginagawa? Susuklay. Uy, don't talk to Ito po ay para sa 3 p.m. prayer. So every 3 p.m. may clip po dun si Mommy na nagsusuklay, telling everyone to stop what they're doing, magdadasal po muna. Pero hindi ko ginawa, isakay ko rin ako eh. Oo, talaga yun. Tapos minsan, nandun ako sa SM, naglalakad ako, tapos may lumapit sa akin, pamilya po po yung mukha niyo sa amin, nakikita ko po kayo sa TV. Bigla ko siya nagdasal. Alright, last question. Baba, may chance ka pa din. Nung pinagbubuntis po ako ni Mami, meron siyang isang sport na ginagawa nung biglang pumutok ang panubigan niya. Anong sport ang ilalaro niya bago siya isugod sa ospital? Boxing. Ay, si Mama, alam mo Noel yun. Ano ginagawa ko? Bago ako, manaha sa hospital. Ano yung ginagawa ko? Eh, anong laro yung ginagawa ko nung bumagsak yung panubigan ko? Hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Baka may amnesia na. Ay, Nasa labas ako ng bahay nila Janet noon. Paboritong laro yung repealing. Long eats. Dark, ano? wow! Nanalo si Eva! Nagka-dance ako noon. Ibang kulay na, may ibang kulay. Nasa kanya. Ano eh. Nagka-dance ako. Pero malay sa nabigan ko. Tapos ano si Noel? Noel! Ilagay na ako sa hospital. Kasi si Philip nasa Nakihappy ko si Noel yung nandun sa hospital. Ilalako nila Eva. red. Gusto mo color? Juicy pa to. Di ba? Pinanalo ka na nga namin eh. Bring me. Okay, so mas gusto niyo ba yung ganun laro o magpapabrilling tayo? Pero yung mapapanalo nandun, ay yung ibibigay. Sa'yo ibibigay. Pero sana hihingin ko para ibubulsa mo na lang. Sige, si Tita Esther yun. Ay, ayaw po mamansin ni Tita Esther. Hindi niya tayo naririnig. Hindi ko kayo maintindihan. Ay, hindi may pagkabinibini ni Tita Esther. Yan, okay na. Bring me daw. Very specific ang nare-request ni Mami. Bring me Chanel lipstick. Ano daw pong brand yung dala niyo? Kasi yung po yung nare-request namin. Dior! Dior. Wala kang dala? Gusto yung magic lipstick at ang 10 pesos ang dala nito. Bring me picture galing sa photo booth. Uy, di! Bring me 1,000 peso bill. Kailangan sa'yo yun, pera. Hindi ka pwede humingi sa iba. Ayan. Itong 1,000 ito, akin na to. Marami pa na lang. Naku, si Ate Remy naman, dollar ang gano'n. $50. Pagka na next time ako bigla, may bago ka na. Bring me $100 bill. Wala, baka naman. Okay, bring me latest na iPhone. Oh! Kuya Arvin! Di Kuya Arvin! Ay, hindi pwede. Sige, kung sino may pinaka-latest na iPhone, maliban sa kanya. Fully paid daw po ba? Yan, ako social.
Oh, yaman. Si Ambassador Al. Siyempre, Ambassador Alex. Next up, bring me clip sa buhok. Ate Lala, ikaw yung tinitingin ko eh. Sige, pwede na rin. Yes, Ate Lala. Oh, Ate Lala. Yan na. Okay, so ngayon po, lilipat tayo sa medyo mas competitive na game. Tayo So na. kailangan po namin ng dalawang team, one team na po 4 na babae and another team na 4 na lalaki. Mami! Yes. Ambassador Alex. Ikaw na lang. Still. Ano yung masayahin? Masayahin. Maingay. Maingay. Pwede. Mataba. Mataba. Final answer ka, Noel. Hindi niyo pong okay yung sagot niya. Huwag mo makinig yung sinabi na ito. Malay niyo po. Masayahin. 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 Ano masayahin? So, 1-1 goes to the girls. Yay! Anong points nila? Tingnan natin yung mga next. Anong points nila? Number 4. Makulit. Number 5. Mataba! Sayang! Sayang. Okay, round 2 tayo, round 2. So, sino yung second representative? Okay, taas kamay kung alam yung sagot ha. Question. Magbigay ng isang paboritong pagkain ni Mami. Okay, ito ulit. Leche plan. Leche plan. Hindi ba leche plan? Leche plan? Okay. Crispy pata. Imagine! Pansit daw. Let's see. Number 1! Pansit ng Pares! Okay, play. Next. Dayun, paboritong pagkain. Lechon. Lechon. No? Wala? Wala! Sino ulit? Ay, dito Noel. Pares. Tama. Pares daw. Chirin! Wala. Wala! Walang pares! Wala eh! Papawin na yung regalo. Eh kasi pansit! Pansit! Pwede na kayong mag-ano. Pansit ang papansit eh! Hamburger. Hamburger. Mami, sana ma-enjoy mo every word na sasabihin sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. So without further ado po, let's start with our first speaker. Ang nakatatandang kapatid po ni Mami, si Tita Penny. Ay, nasa photo booth ako. Dahil dyan, magsimula muna tayo sa bunsong kapatid, ay mas nakababatang kapatid ni Mami, si Tito Leo. Tissue. Kaya sabi, tinits, anong problema? Happy birthday, happy 60th birthday. Sana makita mo na yung mga kadate mo, libre na sino ngayon. Pero kung maghanap ka ng boyfriend, 60 years old din. Para, libre ka na. May diabetes yun. Being 60 years old, sabi nila natin matanda na daw. Kung bata na rin. Ang dami na lang. 60 years old. Pero ngayon, pili ko, bata pa tayo. Bata pa ang naisip natin, bata pa Hindi naman naman. Isip bata. Pero yung mga ano natin. Yun. Parang mag-send na tayo. Kapag sila natawa, tinakot niyo yung pinagdas. Salamat sa pagiging compassion at saka pagiging faithful. Kahit sa nagiging blessing ka sa amin, sa lahat ng pamilya natin. Sana
maging ma-inspire mo pa yung ibang mga tao. Kasi pag sabi nga nila, lagi na nakalaban. Pero positive person. Minsan. Pero madalas. This one? Yung ating sa dati namin, nung hindi na tao, lalakad kami sa kasana. Sinasabihan kami ng, uy! Huwag kayo sa kasana maglandian kasi nga, nalayak ako sa kanya. Ganun ako sa kanya ka-coach dati na, pero nung tumaba na siya, hindi ko na mayakap. Happy birthday, I love you. Love you too. Kasi last time, nung ako yung nag-60, nung inabot ko yung pagiging senior, syempre present sila lahat. Gusto niya akong paiyakin nung time na yun. Pinakamasarap naman talaga, umiyak pag darating mo na yung senior time mo. Kaya ngayon, ako wala naman akong wish na paiyakin siya. Ang gusto ko lang, ma-feel niya yung journey na inabot niya ngayon na bilang senior, mararamdaman mo na ngayon. Marami ka ng discount. Aaabay mo na kung ano yung na-avail namin. Marami na ng luma. Meron ka na pensyon. Yan ang pinakamasarap. Hindi lang iisa. Dalawa pa yung pensyon niya, di ba? Kay Philip, tsaka sa kanya. Ang saya. At mararanasan ko na kasi siya yung mahilig mag-share ng blessing eh. Siguro, kung kukuha siya ng pension niya, baka mayaya niya na ako. Sabihin niya palagi, doon tayo ng sine. Yan. Kahit tayo hindi magpapalala ng sine. Ikaw na lang magbabayad Kasi dito. hindi na lang kayo pagkain. Kasi libre na kami sa sinihan. May discount na yung mga pagkain. Ay nako, magiging masaya ka ngayon sa pagiging senior mo. I-enjoy mo yan. Yung mga remaining days mo. Parang babae ka tayo. Parang may balak. Hindi kasi di ba yung mga, yung sila, kayo po, sila Tita Celis, Tita Esther, meron kasi one time, sabi ko sa anak ko, sa tingin mo, ilang taon pa yung aabutin ko? Hindi na senior na, di ba? Sabi niya sa akin, 20 years. 20 years. Eh di mga 80 ako noon, ano? Parang hindi ko ma-imagine yung 80 ko kung nakaganito pa ba ako, paano pa ako tatayo, di ba? At 87? Kaya nga, di ba? Kaya kailangan, 88. kaya kailangan, hindi naman sa pag-aarte, dapat pala maging ano pa sa sarili mo. Ma-make up ka kasi. Oo. Yung, palagi ka pa rin haharap sa salamin, hindi mo iisipin yung edad mo, parang isipin mo pa rin, in love ka, kung makakalimutan palagi ka in love, kahit sa sarili mo na lang magiging in love ka, magiging special yung feelings mo. Ikaw alam ko naman eh, mahilig ka naman mag-lipstick, diba? Weakness mo to lipstick eh. Hindi naman halata. Paiba-iba. Siya yung nagbibigay sa akin ng sunscreen. Huwag mo kakalimutan maglagay ng sunscreen, di ba? Huwag mo kalimutan maglagay ng moisturizer, di ba? Yun, siya yun na nakakaano naman kasi kahit ako nakakalimut ako maglagay ng gano'n, meron akong kapatid na nagagawin sa akin. Siya na yung bumibili, siya na yung bumibili. Kaya God bless, more blessings pa sa'yo. Huwag tayong iiyak kasi magiging messy ang buhay natin. Very good. Marami lang tayong tatawa. Tawa ka na sa'yo, di ba? Tawa ka lang ng tawa kasi yun yung magtatanggal ng mga wrinkles mo kahit nag-iisa ka daw. Nag-iisa nga ako.
Tumatawa ko ng isa. Dahil sinakain ko yung yaramaw. The best exercise, di ba, ate? I love you, Nida. Mabuhay pa tayo ng mahaba. Pumunta pa tayo sa ibang bansa. Magsuroy-suroy. Sige. Siyempre, hindi rin mawawala sa mga pamangkin ni Mami. Isang representative naman sa mga pizza namin from the Dizon side. Baka yung eldest ngayon dito. Iiyak na yan. Ate Jessie. May premyo magpaiyak kay mami. Oh, may premyo magpaiyak sa akin. Magkano yan? Mahaba yung speech ko. 1,000. Handa ka na ba? Iyak ka agad. Sabi ko 1,000 pesos, umiyak agad. Wala ka pa sinasabi. Happy birthday. Noon na mahal ka namin, mahal na mahal kita. Isa sa mga core memory ko nung kabataan ko, pag inaangko niyo ako ni Tito Philip pag school break. Nag-stay ako sa inyo. Happy ako kasi pag bibili tayo ng school supplies, gano'n. Siyempre, nadadamay. Pag Jan Sports din yung bag ko nun. Ganun nyo. Eh dati, kapag Jan Sports ka sa school, sikat ka. Ayun. Sobrang saya kasi na-enjoy ko rin talaga yung childhood ko dahil sa inyo ni Tito. So thank you for giving me that memory. Thank you kasi palagi ka nandyan para sa amin, lalong-lalo na kay Mama. 1,000. Kaya ko magbigay ng 1,000 pesos. Kaya 1,000 to. Hindi pala ako kasi umiyak meron din 1,000. Eh, pag napaiyak ako, Basta yun. 1,000 pesos. Ano na, kayo ko na magastusin. So, happy birthday. Basta happy birthday, Tita. Good health. Long life, syempre. Stay healthy. Tsaka nung kapag kailangan ko yung super makakasama. Sorry pala, kasi hindi ko pa mabili yung wallet kong brother. Alam mo, naman siya. Di pag lumalabas kami, sabi ko, uy, pag lumaki ka na, nagtrabaho ka na. Isa lang request ko ano po yung tita? Bata pa siya, wallet ng Prada. Kaya sabi niya, sorry, hindi ko ba nabibili? 60 nga niya, pero wala pa siguro mga 75 siguro. Bigyan mo ba ako ng time? May 15 years ka pa na. Basta yun, thank you, I love you. Wewet. Wewet ang palayo ito ng bata siya kasi palagi siyang laging matabasa kasi naihi. Sinabi niyo pa yun. Oo nga pala, talaga ka niya. Mami, ay, Napuwing lang, napuwing. Ngayon naman po, let's hear from one of probably her oldest friends, Tita Lisa. Sana mo pa iyan kita. Ilan years na tayo magkaibigan nito? ilang taon na to? 37. 35, 37. Yes, so nag-started ko na po yung sinika since nung sa Atlas, right? Pinakilala ko yung So, ano bang magandang fondest memory? Si Nida yung friend na ayun, dito sa katawan. Kapag nasa opisina kami, uy Lisa, pumunta ka dito, may pagkain. Kasi marami nagdadala sa kanya mga food na mga, ano ba yun, yung mga, ano natin, ng mga comics. Oo, mga
ahente, distributors. Yan, mga distributors ng ahente namin. So, lagi ang tawag ng tawag. Well, nakikita naman ko yung beauty, sabi nga ng anak niya, di ba? Miss namin yan sa opisina dati. Tapos, very friendly, hindi yan nang-aaway. Lahat kaibigan niya. Yan. Muse ako Muse ako. Yan, marami kami good times ni Nita, lumalabas, kumakain, marami kami pinagsamahan. Then I'm so happy hanggang ngayon yung Edita pa na tayo. Namiss ko si Faye na matagal. Hindi ko siya masyado nakasama kasi... Mag-boyfriend pa kami ni Philip Anti kaibigan ko na. May asawa siya. May asawa siya nung single na siya. Pero sabi ko dati single ako. No? Yun, so, well, ang message ko lang, sabi ng gano'n, a friend loves forever, sabi niya sa Proverbs. Kaya, kahit na medyo for quite some time hindi tayo nagsasama, pero lagi ka pa rin nasa heart ko, lagi ka rin nasa isip ko. Yung mga pinagsamahan natin ng matagal nung nagtatrabaho tayo, good times and bad times, and crying moments and happy moments, lagi hindi ko yun treasure ko yun. Hindi ko yun makakalimutan. Kaya I just pray, Meets, na yung friendship natin, matagal pa ng matagal, no? Marami pa tayong pagsasamahan. And I pray now na medyo malumag na tayo sa mga anak natin. Pwede tayong mag-happy-happy. Oo nga, magkita-kita. Oo, diba? Labas na tayo. So I just pray for your good health and lagi yung blessings ng Lord, lagi mo matanggap sa araw-araw. Love you. Happy birthday. Ngayon, pupunta naman tayo sa friends ni Mommy from church. So, si Tita Selly and si Tita Esther po. Secret yun. Nag-check sa akin si Nida. Sabi niya, magsasalita ka pero wag mo kong o-operayin. Kasi ano lang, may banta na kaagad. So, paano pang o-operayin? Pag-aan daw siya, mag-walk out daw siya. Sige, mag-walk out ka. Hindi, ganito. Nung bago pa lang sila Nida mapunta sa Lourdes, natulong nila. Sa community kasi kami. Galing sila sa St. Paul. Na-transfer sila sa Lourdes. Nung maka-merge, nung sa amin sila mapunta, hindi ko siya masyadong gusto. Yan na, nagsimula na. Hindi naman, totoo lang siya sabi niya. Hindi ko siya gusto dahil sabi ko, ano naman happy naman itong babae. Pero ang ka-close ko talaga, si Philip, yung daddy niyo. Crush niya si Philip. Oo, crush ko si Philip. Spoiled kasi ako kay Philip pag may lakad kami, kita ang tawag sa akin, kita, susunduin kita ng ganung oras sa ganun. So, tuwing may lakad kami, ganun ang sitwasyon natin. So, unti-unti na napapalapit na rin ako, naging close na rin ako kay Nida. At, sabi ko, pipili ako ng kasama ko sa simbahan, yung magaganda. Pero hindi pa naman siya maganda nung araw. May ganda na siya, pero hindi pa siya ganyan kaganda. Diba? So, gano'n, naging close kami, naging ginawa nila akong ninang sa kasal nung silver anniversary nila, kaya naging tawag nila sa akin is Tita Ninang. Tita Ninang, gano'n ang tawag sa akin. Tapos, yung mga anak niya, ang tawag din sa akin si Tita Esther, gano'n. Yung parang hindi ako tumanda, pag sinatawag ako ng mga anak nila. 18 years old ang tanda ko sa kanya. 78 ako, 60 siya. Pero gabi. So, gano'n, naging close kami. Sa mga grupo kasi namin, 5 kaming widow, magkakagrupo kami. Pero si Nida yung isa sa gusto kong, mas madalas ko siyang makasama sa lakad. Kaya naging close kami ng gusto sa hanggang
hindi nyo iisipin na pag nag-okrayan kami, matanda ako, bata siya. Grabe ka di mag-okrayan. Ganon ka, ano. Beyond the belt pa yung aming okrayan. Pero wala nang ipikon. Tanggap namin yung ano. Si Nita kasi siya yung taong madali mo siya. Hindi pa gano'n, hindi pa. Siya yung taong hindi mahirap i-please. Konting pansit, isang lipstick, maliit na bag, ano niya, appreciate niya ng gusto. Madali. Chanel ba naman? Hindi pa, wala pa siyang Chanel. So, gano'n, tapos, Versace na pa ba mo? yung aming pagsasama talaga is wala yung sitwasyon namin sa buhay. Meron ka, wala ka. At sa si Nina naman, may prangka siya. Pag sinabi niya, tita, may lakad tayo, wala akong pera, basta ng aking kwento. Basta ng akin kwento, sagot ko yung pagkain, may take out pa ako. Ganun siya sa prangka. Sagot niya pero sagot ko kwento. Oo, kaya hindi siya mahirap ang samahan madali kang ano. Kasi kung ang samahan kasi, meron kasi silipin ng ganito, may sisilipang ganito, talagang hindi magtatagal. Pero sa aming grupo, wala naman, basta masaya kami, kakasundo, meron nang masabing na Paul, pero wala lang, tarong kasama lang sa biruan yun. Wala, ganun kami kakapal. Ganun kami kakapal sa mga biruan. So yun, at ngayon alam ko si Nida may mga gusto pa siyang ma-attend. Nararamdaman ko siya sa kanya at nakikita ko meron pa siyang gusto ma-attend. So kung magkapares, Sabi ko, mag-focus ka kasi sa isang bagay. Huwag yung panundag-lundag ang isip mo. Focus ka lang. Ibigay mo sa'yo ng Diyos yan. Kaya yun, ano naman siya, tumatanggap naman siya ng bayo kay maganda, hindi. Accepted naman niya yung mga sinasabi mo. At siguro isang katangian na nila para tumagal kayo ng tumagal yung pagsasama niyo para wala na Kaya Nita, I love you. Happy birthday, 60th birthday, and enjoy your 20% discount. Okay, thank you. thank you. Birthday. 500 pa lang down payment. Nagkakilala kami. Transport tsaka food allowance pa. Days namin. Mamaya po natin, 8 o'clock. Nung makilala ko siya, parang siya kakampi ko pag may kaaway ako. Pag alam niyang paggalit ako dun sa taong yun, galit din siya. So sabi ko ba, okay ito. So naging magkaibigan kami mga doon. Alam ko yung nanay niya, pag tinatakot yung nanay niya, kasama niya ako, mga kapatid niya, problema ng mga kapatid niya, si Ate Ferry, kasama kami nag-iiyakan. Alam ko lahat yung kanilang problema, para naging pamilya ko na rin sila. At saka si Nida, kasama ko ito sa hirap at binhawa. Pag hirap siya, anong meron ka dyan? O sige, meron dito 1,000. Baka ko naman ang wala, ganun din siya. Pag meron ako at siya nangangailangan yun. Pag ako naman nangangailangan, ganun kami dalawa. Tapos yung ang natatanda ko noon nung nasa cellphone kami, hindi niya ako pinapabayaan pag may nangaaway. Nag-aaway sa akin. Yan, alam ni Tess yan. Tess ka lang. Alam ni Tess yan. Kasama niya sa inaaway namin. Pero kaibigan na namin. Pero kaya kaibigan na namin siya. Siyempre, matagal na kami sa simbahan. Wala nang away-away. Lahat pinamahal na namin ngayon. Yan ang natutuhan namin sa church na kailangan lahat mamahalin mo. Kaya ngayon, lahat pinamahal namin. Pag si Tess na mortal enemy namin, ngayon love na love namin siya. Mortal enemy, hindi naman. Number ano?
Number one enemy. Pero ngayon, oo. Sabi nga ng asawa ko, kami daw dalawa, negosyo ng negosyo, pero negosyante full. Kasi marami kami binubuksan na negosyo, puro bukas lang. Tapos magsasara na. Oo. Kung bukas lang, magsasara na. Yun. Hanggang ngayon, matagal na yun. Anong year yun? 1988, 1989. Tsaka ikaw ang author ng ano ko. Oo. Kasi nung mga maliliit yung mga anak niya, sabi, inuubo daw sila. Tapos sabi ko, kaya naman pala eh. Kaya naman pala inuubo yung mga anak mo. Tingnan mo, wala kang aircon. Sabi ko, magpalagay ka ng aircon. Yung akong binibili mo ng gamot sa mga anak mo na ubo ng ubo, pag aircon sila, hindi na sila ubo. Ay, napilitan niya si Philip na, aircon ito si Philip. Sabi ni Rachel, maglagay ka ng aircon para hindi na inubo yung mga anak mo. O, hindi na pilitan si Philip. Wala nga naman yung ubo nila. Tama ka, Rachel, hindi na inubo yung mga anak mo. Sabi nila. Paano ba yung motor mo? Kasi gano'n. Basta siya ang motor ng aircon ko. Ay pagbatas ang kuryente ko yun. Kasalamat. Yun, basta talaga magkaibigan kami sa hirap at ginhawa. Yun ang natatanggap sa kanya. I love you! I love you! Amala na daw niya to sa akin. Wow. Napunta naman po tayo sa na-hair. Yes! Uy! 1,000 sister. Sino ba yung short lang to? Anyway, today we celebrate not just your birthday, my dear sister, Lina. We celebrate the amazing person that you are. Alam naman natin lahat, tayo lahat na nandito, no, how amazing person Lina is. The reason why we're here is because we truly love her. Si Nida is so special in different ways. Like, alam mo siya, kahit medyo nahihirapan or challenge in life, she still finds a way to cheer you up. And she always has that word of wisdom, no? Lagi kanyang masasabihan, meron siyang mga sasabihin ng mga tips sa buhay. And kahit nakalamon siya, medyo nahihirapan, still she still finds time to give you inspiration. So yan yung amazing girl talaga si Nida. And I would like you to know, my dear sister Nida, na you are deeply appreciated and loved. You are an amazing dad and mom to your children, Dr. Faye, si Carlos, si Arvin and Philip. And since the time that my brother Philip, Kuya Philip has passed on, you have taken that responsibility. Maraming salamat for taking care of your family. And also for continuously giving us strength and joy. Yun. Alam mo, naiyak na ako, pero naalala ko yung 1,000 pesos. Anyway, again, maraming salamat. And continue to be a strong woman. And my only wish for you, ngayong 60 years old ka na, enjoy life. And I pray for peace, inner peace, joy, love, abundance, more dollars and pesos and euros. Dollars, amen. And of course, abundance. Most of all, inner peace. And alam namin na kaya-kaya mo, kahit anong pagdaanan mo, kaya-kaya mo. Because you are a strong woman and a amazing mother. And we love you from our family, from the Estrada family, Nahera family, Rojo family, even the Miranda family. Maraming salamat. Happy birthday, my dear sister. Love you. God bless you. Short message daw po from Yusek. Ikaw ang representative ng Miranda. Ikaw na.
Ayaw magsalita. Ano Yes. gusto mong sabihin ko, ma'am? Siyempre maganda. Eh, maganda ka din. O, pag tayo mag-walkout ako. Happy Women's Day. Kanina sinabi ni Tess, di ba, na parang you're the father and the mother at the same time. As we celebrate Women's Day itong month of March, you are very strong. But anyway, just para lang po sa kalaman ng nakararami, hindi ko kami madalas magkita nito sila Nida, family niya, sila Tess. Very, very rare, no? Hindi talaga, pag may mga special occasions lang. So somehow, hindi ko siya masyadong nadadigest yung kanyang, kung ano man siya, no? Yung personality niya, yung personality ng mga tao, ng mga pamilya. Kasi very, di ba? Hindi naman tayo nakikita talaga eh. Madalang yan. But thank you for giving me the opportunity of being the host. Nagpunta ko sila sa Korea. And I was able to find, nakita ko kung how beautiful family you have for that very short period of time that we've been together. Alam ko, nandun lang kayo sa bahay, ako pumapasok, pero pag nagkita tayo sa gabi and then sa hapon, marami tayong memories na nagawa. I mean, I'm sure yung mga bata, alam nila yan. Very, very short, but very memorable. And ang isang bagay nga doon is yung to know you better, to know you more. At nakita ko kung gaano maganda yung puso ni Rita. Yung mga sinabi nila ma'am kanina, yung lahat ng mga positive, yung magandang outro sa buhay. Totoo yun sa'yo. Nakita ko yun for 1 week, 10 days. 15 days. 15 days. 15 days na bago ko sila nakarating doon, namumulit ko sila kahit nasa para makakuha ng visa. But anyway, I wish you all the best. Happy birthday. Sabi kanina ni Sir, yung kapatid mo, parang magkano magbabago. Pero sa akin, I want you to change for a better person. Kasi okay ka na eh, but baka meron pa tayong ilalabas na mas Yung tabako. Oh, yung tabak, kaya magaling mo na yun. But I wish you all the best. Happy birthday. I hope you be more beautiful, be happy, and good health. Thank you very much. Happy birthday. Sa father side naman po ni Daddy, Tita Rico, short message lang tita. So, yun na nga, Nida is a wife of Philip. And parang nakikita ko dito, I pray for Galatians 6:23 for you, that you will love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control will always be with you. So that's my prayer for you. Simple lang that encompasses everything already about you. Alam ko, mayroon kang sa relasyon sa Panginoon, and that's the best that we have in life. Na ang ating Panginoon, who is our Creator, who made you a beautiful person. We are beautifully made, so it's because of Him, and salamat that you have Him in His life, and we know that you will be blessed because of His. Happy birthday. Wala. Short, very short lang po na message. For mami. Happy birthday, my dear. You are now 60 years old, but you're still like sweet 16. The best messages I have to Nida, I love you so much. You're like my number one daughter-in-law. Kasi isa lang ako. Because of your husband, Philip, is my nephew. My favorite nephew. Naku, balak ko. Di ba bumalik ko walk out?
Special thanks to my granddaughter, Doctora Faye, my other nephew, handsome Carlo, Kala ko. other handsome nephew, Arben, and my youngest granddaughter, Philip. Thank you so much, my dear, for this beautiful, wonderful ceremonies to your mom. This is really big memories to your daddy. You know, when I was in my room, I know Philip is there in that big mirror. And I still remember Philip. He's so kind and a good husband to Luisa until now. We are both widow, and I love you so much, Luisa. Remember that, honey. Thank you again so much. Take care of yourself. We love you. Tama na. 1,000 na, bigyan mo kayo. May nanalo na ng 1,000. Bigyan mo sila ng 1,000. Sabi niya hindi siya magsasalita. Bago Hindi rin ako tayo natiis. magsalita, Because I love you. settle muna natin yung Ay, hindi pagpakasalita. 15 minute break. I know our life is close. You that. You have wonderful years and you everyone. Pwede mag-video pa sila sa kamera. Sige, diretso mo na. So now, we've come to a very special part of our program, messages for the people who knows her the best, kaming mga anak po. So mag-start po tayo kay Celine. 1,000 pesos din. Sorry, Mommy. Pero actually, yung message for your speech ko kay Mommy, sabi ko na yesterday. Parang nag-one-on-one kaming dalawa, where I kind of told her everything na. Pero I'll just keep this very simple na, happy birthday, Mommy. You've been very patient with me for the last 19 years of my life. And I'm very thankful for that. And I love you so, so much. And actually, ako din iyak eh. So, medyo ano lang ako na, I want to keep this short. Pero naalala ko lang, actually, this entire day, I was just, naalala ko yung mga good memories natin. One of that is actually na kung bakit short yung hair ko ngayon is because si Mommy yung nag-upit. At 4 a.m. At 4 a.m. naisip niya na lang, sige, kupitin natin yung buhok mo. So, so, naalala ko lang yun. Pero yun, like, because of that memory, I just remembered all of our past memories where we were mad at each other or we were happy with each other. But nonetheless, I'm very thankful for all of those memories. And I love you, Mommy. And live a long life and sana ma-enjoy nyo na rin yung senior benefits nyo. I love you. Magpanggap ka na sa seta pa doon. Picture. Okay na. Biglang tumawa. Teka. Tingnan ko rin kung sino maganda yung speech. Bibiyak man ako. Iyakin po ako man ako kay Mami, kaya I'll keep it short. Pero, iyak na ako. Pero pag naalala ko kasi si Dad, sobrang iba yung feeling. Tapos, nakikita ko si Mami mag-isa. Medyo,
madami nagbago, pero sobrang thankful ako na sobrang strong ni Mami. Kaya pa rin tumawa, biglang iiyak, tapos patawa na naman. Ganun nga rin po ako, nagmana ako sa kanya. Kaya minsan parang isip ko baliw ba ako. Pero sobrang thankful po ako kasi lahat po ng confidence ko nakuha ko kay Mami. Si Daddy po kasi tahimik lang, si Mami madaldal. Tapos nung bata pa ako, tinuruan ako ni Mami kung paano tumayo, paano maglakad. Ang dami ko pong natutunan dahil doon. Mahihayin po kasi ako dati ngayon makapag-nagawa ako. Kaya kasan-san po ako umabot. And every time na lalakad ako, parang naalala ko po yung lessons na binibigay niyo ako. Okay, happy birthday. Iyakin din po kayo sa babasahin ko na lang. Okay. Pag inisip po natin yung characteristics ng isang mabuting ina, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Sample. Di ba po, mabait, mapagmahal, makadiyos, maaruga, generous, madaldal, maganda, at syempre minsan, nakakatakot. Di ba? Si Mami. Naalala ko nung bata ko, may bukol ako sa biscuit. Tapos sinampal ako ng teacher ko. Akala niya kasi kumakain ako ng bubble gum. Sinugod ni Mami sa school. Hindi lang yung teacher ko yung pinagalitan niya, pala yung principal. Anyway, lahat ng mga salitang yun, dinidescribe yung nanay ko. Pero merong isang salita na para sa akin yung tawag siya. Diba sa Pilipinas sinasabi, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Naiyak na ako. Lasahin mo na lang. Ilaw ng tahanan. So, sa tingin ko, hindi lang siya ilaw ng tahanan. Para sa akin, ilaw siya kahit saang room siya pumunta. Di ba tama? So, may flashlight po. Naka-solar panel na daw po. So, name one person sa hirap o ginhawa na kaya kong pangitin o patawanin. Walang iba, nag-iisa lang. Si Leonida Dizordan. So, maraming salamat sa lahat ng sacrifices niya para sa ating pamilya. Your smile can light up the whole room, and your strength keeps our family going. And Mom, don't worry, we're only 60 years old. So, ibig sabihin, meron na kayong 60 years of experiences and 60 years of stories na pwede nyo ikwento sa lahat para embarrass kami. So, seriously though, I am truly grateful and proud to be your son. You are a blessing to our family, and nothing could ever replace you in my heart. Mom, I love you. Happy birthday, God bless. Hindi ko nalaman si Mami, gabi-gabi po, meron kami one-on-one mula pagkabata. So, para sa taong araw-araw mong kausap, ano ba yung pwede mong sabihin na hindi nyo napag-uusapan already? Pero marami pa rin akong gusto sabihin, so sinulat ko na para hindi ko malimutan. So first of all, we planned this party for a very long time already, and I actually envisioned it way differently. Kasi kilala kita, gusto mo maganda and branded. And a few years ago, I thought na during this time, I would be in that stage of my career where I can give you what you deserve. Something na brand, something fit for a birthday queen. But unfortunately, yung dad died. Siyempre medyo na-depressed, nag-stop muna mag-work.
And life took us in a different, hindi pa ako rin kung magbibigay sa kanya, so kaya nangiyak na lang din ako. Sa akin din po manggagaling yung 1,000 ibibigay niya sa akin. Pero ngayon, so right now, nandito pa rin ako sa bottom ng medical food chain, so I want to apologize kasi we wanted to give you something bigger. Pero sa ngayon, ito pa rin nakayanan namin. Pero okay, mag-alala kasi marami pa kayong birthday and hopefully in a couple of years, we'll be able to afford and give you something bigger and better. And gusto ko lang din sabihin na as your eldest child, and with you having me when you were only 23 years old, I feel like we grew up together. We learned things together, we navigated life together. And even though you're my mom, I feel like yung bond natin medyo different from your relationship with my siblings. There's a different kind of closeness, different dynamic na hindi typical for a mother and daughter. And even though we don't always see each other eye to eye, we sometimes argue or disagree on many things, especially on how to parent my siblings, lalo na ngayon nawala na si Daddy. I want you to know that I respect you. Ang closeness po natin, it's the kind na hindi nakikita ng mga tao. It's the kind of closeness that only shows up every night when everything has settled down already, when the house is asleep and quiet, and it's just the two of us, talking, ranting, dreaming, and we've been doing that since I was a kid. Sometimes for an hour, sometimes for 2, hanggang na makatulog sa ating dalawa. We talk about everything, sometimes we argue, most of the time we disagree. Pero kahit na ano mangyari, there's a quiet reassurance na no matter what we say, kahit magkaiba yung opinions natin on different matters, we still respect each other. And kahit na ano mangyari sa gabi na yun, the following night, nandun pa rin tayo, uupo ulit at magkukwentuhan. And I also want to say sorry. Kasi a lot of the times I take out my frustrations and anger sa'yo. But please know that I do not hate you and I'm not mad at you. Most days I'm just really tired, especially pagdadaling ako ng duty when I deal with hundreds of people and I have to remain a professional appearance and I have to suppress those emotions. Pero pag uwi ko ng bahay, doon ko nalalabas yung mga frustrations ko. And I want you to know na kaya ako nagagawa yun because you've created a very special, safe space for us. A place where we can be ourselves and hindi kami judge. A place where we can be weak and we can just be humans. But please know also that I trust you because I know that with you, I am safe. So tonight, I want to thank you. Thank you for 35 years of late night talks. Thank you for being a safe person for me. Thank you for giving me and my siblings a safety net. Kagaya doon sa pinanood nating K-drama, a startup, yung meron silang sandbox. You have provided us that, a sandbox where we could land safely. Kung yung mga plano namin sa buhay ay hindi maging kung ano yung plano namin ay hindi magkatotoo, we could still land safely because you are our safety net. So thank you for being strong, for carrying everything on your own after Dad passed away. Also thank you for being loud, for being expressive and emotional. Thank you for showing us that it's okay to feel and express what we feel. Thank you for not pretending to be perfect. Thank you for showing us your mistakes, for laughing at your mistakes, for failing and trying again. And thank you for teaching us what it means to be human. And lastly, thank you for being you. At turuan ka ng Diyos, maswerte, pinagpala, at higit sa lahat, mahal ng Diyos. Because of you, I came to know God. And even though I'm not as religious anymore, I still remain faithful. Because you are a living testament of how great God truly is. Mommy, if there's one thing I want you to remember tonight, it's this. Everything that we are, my siblings and I, everything that we will become, it all started with you.
Your strength built our family, your love kept us together, and your faith carried us through the hardest moments of our lives. If one day, even half the person that you are, di ganun ako, half as strong, half as brave, or half as loving, then I know that I've lived a very good life. So tonight, we celebrate you not just for your birthday, but for the life that you lived and the sacrifices that you made, and the love that you continue to give our family. Happy birthday, Mommy. Hindi ko masyado naiintindihan kasi English. Kaya mag-real na naman kita eh. English yun. Yes. Naalala ko lang po isa sa mga frustrations ni Mommy na kumami pa na si Daddy magsalita. Nahirapan daw po siya intindihin. Simula pa. Ay, ako na pala. Simula pa nung nagsimula, parang nagsalita si Philip, parang sakit na yung tenga ko eh. Sa totoo lang kasi sa bahay namin, sa totoo lang, nung nabubuhay pa yung asawa ko, nagsasalita sila puro English. Ako lang hindi nag-English. Nagbe-video ka na. Mommy, tonight is all about you. Sa 60 years mo, you've given us so much love, care, and guidance. And not just to us, your children, but to everyone who knows you. You've been our rock, our cheerleader, our teacher, and our friend all rolled into one. We are grateful for all the sacrifices you've made, the lessons you've taught us, and the laughter and joy you've shared. Tonight, we celebrate you, your heart, your strength, and your beautiful soul. So to Mommy, cheers! And then meron po tayong special gift for the birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Auntie. Thank you, Auntie. Napakasal na tayong dalawa. Isa isa? Wish! Wish a wish. Okay, so we couldn't end this program without hearing a few words from the birthday girl. Ayan, thank you very much sa lahat-lahat sa inyo. Kasi kung titingnan ninyo, magkakakilala naman talaga na tayong lahat. Kasi very close lang yung yung party na to. Una-una, gusto kong magpasalamat sa Diyos kasi for giving me 60 years na ay, may paputok pa na nabuhay sa mundong to. Sa totoo lang, kayo alam naman yun sa mga nakakakilala sa akin. Hindi naman talaga naging madali ang buhay ko. Hindi rin naman ito naging mahirap. Nagpapasalamat ako sa Diyos na maski na maraming mga trials, struggle,
inano niya pa rin ako, niligtas niya ako. Ginawa niyang masaya ang buhay ko. Sa totoo lang, masaya ako eh. Sobra. Every minute, every second. Yung, magbukas lang ako ng bintana at makita ko yung araw at ano ko yung hangin, masaya na ako. Kasi thank you Lord sa hangin, thank you Lord sa araw. Kasi, di ba sinasabi nila, posible na hindi na tayo magising pagtulog natin eh. Pero yung nagising ka palang, isa ng blessing yun. Tapos sa lahat ng mga binibigay ng Diyos sa akin ng mga trials at saka paghihirap, nagpapasalamat din ako. Kasi alam nyo na ginagawa niya akong isang mabuting tao. Pag naranasan ko yung paghihirap na yon, hindi ko yung iniisip na pinarusahan ako ng Diyos, hindi ko iniisip na pinahihirapan ako ng Diyos. Ang iniisip ko, napapasalamat ako kasi tinuturuan niya ako. Like for example, pagka meron kami we are not a perfect family. May mga tampuhan din kami, mga LQ ng mga anak ko minsan. Pero napapasalamat ako kasi yung mga anak ko, tinuturuan nila ako para maging isang mabuting ina. Kasi pinararamdam nila sa akin yung totoong damdamin nila. Na nasasaktan sila, naiinis sila. Pag nasasaktan sila at naiinis sila sa akin, nag-iisip ako eh, bakit sila naiinis? Ano ang ginawa ko? Kaya, sa ganun nagiging better person ako, next time hindi ko nagagawin sa kanila yun kasi may inis na naman sila sa akin. So yun yung nakikita ko na magandang ibinigay ng Diyos sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Gusto ko rin pasalamatan yung hipag ko. Special things. Kasi yung hipag ko, ayan, bibigyan na ako ng 1,000 pesos. Pero grabe kasi yung mabait yung hipag ko eh. Sobra. Thankful ako doon. Nabinigyan ako ng Diyos na mababait na mga in-laws. Kasi kung hindi, mahihirapan ako lalo sa buhay ko. Kasi mahirap diba sabihin nila, kaaway mo yung mga, yung relative ng asawa mo, diba? Pagkaaway mo, mas mahirap yun. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng mga hipag na mabait, tita na mabait, si Ate Remy. Thank you very much kasi sobrang na-feel namin yung love ni Ate Remy sa pamilya namin. Despite na maraming mga kontrabida sa buhay namin, pinagtatanggol na kami. Kasi nakita ko, diba? Pinagtatanggol na kami. Kasi nakita ko yung love niya sa amin na sobrang nandoon, totoong-totoo. Yun. Kaya nagpapasalamat ako. Sila yung at age of 23 na napunta ka sa ibang bahay. Umalis ka sa bahay mo na kung saan ang comfort zone mo at napunta ako sa Malumanay. Pinadali ng mga hipag ko ang buhay ko. Si Eva, malaking bagay, si Noel, sila Auntie, sila Janet. Super blessed ako. Na totoo lang. Isa yan sa mga pinagsasalamat ko kasi maraming mga kwento na naririnig ko na yung mga in-laws nila, kaaway nila, hindi sila magkasundo, diba? Yung gano'n. Papasalamat ako doon. Kaya, thank you talaga na nandyan sila. Second, syempre, papasalamat ako sa community ko. Kasi itong community ko na to, si Tita Esther, si Tita Selly, sobrang parang hindi nanay, as in talagang ate. Ate ko na siya, si Tita Esther,
Si Tita Selly, kasi iba yung relationship namin ni Tita Selly. Kasi kami ni Tita Selly talagang isang lang bigay kami. Pag may kaaway, totoo yung sinabi niya, pag may kaaway siya, kaaway ko din. Pag may kaaway ako, kaaway din niya. As in, ganun. Iba yung relasyon ko kay Tita Selly. As in, sobrang best friend talaga kami. At iba din yung relasyon ko kay Tita Esther. Kasi si Tita Esther naman, siya yung totoo na kaibigan ko na nagsasabi sa akin na minsan kinaiinisan ko na. Pero siya yung, alam mo yun, yung meron kang kaibigan na nagsasabi sa iyo ng totoo, nasasabi, sas nakakainis yun, diba? Pero alam mong totoo yung sinasabi niya at dahil sa mahal ka niya, gusto ko niyang tulungan, diba? Siya naman yun, si Tita Esther naman, yung pag wala ka, yung bang nararamdaman niya, mabait siya eh. May ASP yan eh. May third eye yan eh. Kasi talagang bigla na lang mag-detect. Sila ni Tita Selly, meron silang third eye. Hindi ko alam kung bakit. Oo. Basta na lang nag-text pag sad ako. Bigla na lang nag-text. Oh, bakit kaya? Papasalamat ako dance community ko. Si Father Bong na nandito na present. Sobrang si Father Bong. Father Bong, pupunta tayo ng Bacolod na. Kasama yung mga bata. Pupunta tayo doon. As in, sobrang napapasalamat ako sa community ko kasi sila din yung naging, kung ano ako ngayon, malaking parte sila. Kasi doon ko na ilalabas yung kung sino ako. Kung mas may nakakakilala dito sa loob na dito, yung community ko ang nakakakilala sa akin. Kaya masalamat ako sa Diyos. Siyempre, hindi mawawala. Papasalamat ako sa mga kapatid ko. Kapatid ko at pamangkin ko kasi sila yung pamilya ko sa dugo. Alam mo yun, yung feeling na alam mo na nakakonect ka sa isang tao. Iba kasi yun eh, yung parang maski na hindi kami nagkikita palagi, nag-uusap kami palagi magkakapatid. Pero yung magkausap kayo, maski na hindi, minsan meron kayong away, pero nandun yung love. Kasi sobrang iisa lang yung pinanggalingan namin. Kaya napapasalamat ako na hanggang ngayon may mga kapatid ako na nandiyan, nag-standby sa akin, mga pamangkin ko, na maski na sino ko, tatanggapin ako. Maski na anong gagawin ko, tatanggapin ako. Kaya salamat sa mga kapatid ko. Ayan. At syempre, huling-huli, plus, nagpapasalamat ako sa mga anak ko. Matataba akong anak. Pero siguro kung merong magulang na bless, ayokong sabihin swerte kasi hindi naman tama yung swerte dahil walang swerte sa Diyos. Yung bless na nanay, sasabihin ko sa inyo, ako yun. Kasi yung mga anak ko, sobrang talagang mababait sila. Thank you. Alam mo niyo itong party na to, sinabihan nila ako, na mami magpa-party ka. Sabi ko, wag na anak, kasi kain na lang tayo sa labas, tayo, sabi ko. Tapos ang sabi nila, hindi, bibigyan ka namin ng party kasi kilala ka namin. Pag wala kang party, magtatampo ka. Sabi nila. Sasabihin mo, di ka man lang yun important. Pero joke lang naman nila yun. Pero nakita ko yung effort nila, na ginawa nila. Na-feel ko yung love. Kasi hindi lang ito, nagawa sila ng party. Gastos din nila to eh. Kaya tungtuwa ako eh, kasi wala akong ginastos eh. Nag-share sila magkakapatid kasi, ano tawag nito? Kaya nakakatuwa kasi ito lang ata yung birthday ko na hindi ako gumastos eh. Masarap pala maging 60 years old. Yun, magpapasalamat ako sa kanila lahat. Itong mga anak ko na to, as in, sabi nga nila, kung gusto mong makita kung sino yung mga anak mo, tingnan mo muna yung magulang. Diba? Kung ano yung maging anak mo na dahil yun sa magulang, kung paano mo si pinalaki. Pero, hindi ko i-take credit yung lahat. Kasi,
malaking bagay si Philip kung bakit naging ganyan ang mga anak ko. Kasi disciplinarian talaga yung tatay nila. Nung lumaki talaga yung mga anak ko, takot talaga sila kay Philip. Kasi si Philip, pag sinabi talaga niya, susunod, kailangan sumunod. Pati ako. As in talagang si Philip yung na susunod sa bahay namin. Hindi ka po pwedeng post, diba? Alam mo naman yung Eva, pati si Eva susunod. Kung hindi magagalit si Philip. Diba, Tess? Kasi si Philip napakabait na tao, pero disciplinarian siya. Talagang nasa tama, kailangan gano'n. Kaya yung mga anak ko na yan, lumaki sila ng ganyan. Sasabihin ko na dahil sa pinalaki rin sila ng tama ng tatay nila. Ayan. Kaya, kasi alam naman nila ng mga kaibigan ko, na-spoiler ako. Nang-spoil talaga ako ng anak. Kaya yung kung paano sila ngayon dahil dyan, malaking bagay si Philip. Kaya maraming salamat na nabuhay ako ng 16. Noon, may kaibigan ako, 16 years old ako, ang kaibigan ko 35 years old, 45 years old. Sa isa 16 years old, na may kaibigan na 35 years old. Parang tanda-tanda na. Ang tanda-tanda nyo na. Sabi ko, ano ba yung tsura ko pag umabot ako ng ganyang edad? Hindi ko akalain na aabot ako ng 60. Kasi hindi ako mahilig makipagkaibigan sa kasing edad ko. Kaya ako mapapansin nyo ang kaibigan ko, si Auntie Remy. We are friends. As in, siguro yung iba may isip nila na parang iba yung connection kasi namin ni Auntie eh. Talaga magkaibigan talaga kami ni Auntie. By heart. Pag nag-uusap kami, kaibigan ko talaga. Si Tita Selly, na 80 years old na. Na 88 na si Tita Esther. 78 na. Si Tita Tess na 74. O 74. Si Lucy na 65. Imagine mo yun. Mahilig ako sa mga kaibigan na matatanda. Kasi, bakit ka mo? Simula ng bata ako. Kasi, pag kasing edad ko, parang feeling ko wala akong makukuha sa kanilang wisdom. Parang ang babaw ng usapan, gano'n. Pero pag matatanda yung kausap ko, parang ang dami nilang natutulong sa pagkatao ko. Marami silang nasasabi. Kasi pagkaedad ko parang happy-happy lang. Ay! Ganun. So, hindi ko type yung mga ganong conversation. Gusto ko parang mas malalim, mas deep. Kaya ganun yung mga friendship ko. Pasalamat din ako kay Heidi, kay Thea, kay Alex. Alex, yung sinabi mo yung 15 days na yun, talagang isa yun sa pinakamasayang parte ng buhay ko. Yung napunta ako doon sa Korea, na nakatira kami sa bahay mo. Kasi kung paano mo kami welcome, diba? Nakita ko din kung paano ka isang mabuting kaibigan at saka mabuti. Pasalamat kami naging parte ka ng pamilya namin. At hindi naman ikaw magiging mabuti ko din dahil kay Heidi. Kaya pasalamat kasi kay Heidi. Kaya ka naging mabuti dahil sa kanya. Tama? Oy, test of patience. Diba? Patience is a virtue. Hindi, talagang dyan. Ang relationship naman namin ni Heidi, on and off, pero we love each other. Alam ko naman, di ba tayo? Thank you rin ako sa Ate Bing. Si Ate Bing na dyan. Kung merong kamag-anak si Philip sa Naherasay, si Ate Bing yung talagang lahat ng okasyon, nandiyan siya, every Christmas. Tapos bigla na lang siyang dadaan sa bahay, kakatawid na, let us pray. Alam mo yun, yung mga moment na gano'n na bibisitahin ka. Ako, di ako nakakabisita, pero siya talaga, nagpapasalamat ako na thankful ni Ate Bing bilang
ate sa pamilya. Yun, ang dami ko na. At syempre, pasalamat ako kay Lisa. Si Lisa, yung friend ko na yan. As in, sobrang, hindi kami nakita for how many years? 10 years kami hindi nakita, pero nagchat kami palagi. Tapos pag lagi kami, I miss you, magkita naman tayo, I love you, gano'n. At sa totoo, dami kong girlfriend. Marami kong I love you. Yan. Lagi kami naggaganyanan. Kaya parang sabi nga niya, nakakulit niya yung puso namin. Maski na hindi kami nakita. Actually, marami pa akong kaibigan. Kaya kasi syempre, yung iba, hindi naman natin maintay. Lahat, di ba? Because of the budget constraint. Sorry. Hoy, hindi in-invite namin Hindi lang daw pwede. Sabi ko ang gano'n ko, syempre, alam ko naman, kung iibitay mo lahat, madami yan, di ba? Pero syempre, piling-pili lang yung mga nandito. Super close sa puso ko. Thank you very much sa inyong lahat. At syempre, Baby James, thank you. Special mention si Jane. Thank you, Baby James. Sana maging parte ka na ng pamilyang magulang. Maranasan mo na kung gano'n kagulo. Pero masaya, di ba? Di ba, Alex? Sobrang saya. Si Noel. Ha? Ay, si Noel, syempre, special. Alam mo ko si Noel, sabi ko nga sa'yo, nung nag-darts ako, siya yung natakbo sa akin sa hospital. Hindi nakalimutan mo na Noel. Naglalaro tayo ng darts noon. Si Noel as like a brother. Sobra. Brother na yan. As in talagang brother in Christ, brother in spirit, brother in lahat. Brother talaga yan. Mahaba din ang pasensya. Sobra. Hindi lang isa ang mahaba kay Noel. Pati pasensya, mahaba. Sobra. Ayan. Thank you din, Aleo. Sana maging part ka na rin ng family namin. Family namin magulo. O sige na kayo na-propose na. Siyempre, thank you, Ferdy. Sa lahat. Yay! Picture dito, Ferdy. Picture. May birthday din niya. Ferdy. Alam niyo si Ferdy, hirap ako kung wala si Ferdy. So, I love you, Ferdy. Thank you. Saan ba nasagot mo? Sweldo daw, sweldo. Kanina sabi niya sa akin, sweldo na kami. Sabi ko, pwede ba birthday ko ngayon? Pwede ba bukas na? Kasi 15 ngayon, alam ko pag 15 eh. Sweldo na ako. Thank you, Ferdy, kasi sobrang pinapadali mo yung buhay ko. Araw-araw. As in talaga. Wala na ba akong thank you kay... Si Baba baka magtampo na naman. Ay, hindi na ba? Hindi, magsalita ka naman para sa birthday ko. Ay, nakasama lang natin yan eh. Sige na. Mag-happy birthday ka lang po. Sabi mo na happy birthday. Mag-happy pa lang. Happy birthday, darling. Kung may darling ako, si Eva yun. Talaga tawagan namin talaga. Eva darling. Ganun. O darling. Ganun. Kung may darling ako, si Eva yun. Pasalamat ako sobra-sobra. Maraming salamat. Thank you, Lord. Woo-hoo. Parang may malakas na yes doon. Meron po siya.